Hello and welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna share to you our short adventure in Polillo Islands, and I will try to give some DIY tips in case you plan to go there. But before everything else, let's do the introduction. Hello ulit sa inyo! This time, susubukan naming mag-commute papuntang Polillo Island. Saan nga ba ang Polillo? Ang Polillo Island ay isang sikat na island tourist destination na matatagpuan sa Quezon Province. Sikat ito sa mga white sand beaches, magagandang tanawin at historical structures. May tatlong bayan ang island na ito, ang Polillo, Burdeos at ang Panukulan. At sa biyaheng ito, ang bayan ng Burdeos ang aming pupuntahan. At para makarating kami sa Polillo Island, sasakay kami ng Raymond Bus na may terminal sa Legarda, Sampaloc, Manila. Malapit lang sa Arellano University. Ang bus ay umaalis ng 1:00 ng madaling araw, kaya dapat ay maagang dumating sa terminal para hindi maubusan ng ticket dahil wala silang online booking. Ang pamasahe papuntang Burdeos ay 920 kasama na ang pamasahe sa Roro. May discount ang PWD, pregnant at mga senior citizen. Ang Raymond Bus ay dumaraan sa Antipolo, Teresa, Baras, Pililla, Fami, hanggang sa Ungos Port sa Real, Quezon. Kaya maraming pasahero ang sumasakay dito dahil sa mga bayang dinadaanan nito sa Rizal at Laguna. Ito naman ang Ungos Port na matatagpuan sa Real, Quezon. Dito makikita ang mga roro na tumatawid papuntang Polillo. Mayroon din namang mga passenger boats papuntang Humalig, Balisin at sa Polillo din. Ang Roro ay umaalis tuwing 5:00 ng umaga at 5:30 ng umaga. Ang biyahe mula Ungos Port hanggang Polillo Island ay 3 oras. Sobrang kalmado ng karagatan ng panahon na yun. Makalipas ang ilang oras, nakarating na din sa isla ng Polillo. At nasa Polillo Island ka na talaga kapag nakita na itong sikat na arko nila na may rebulto ng isang tariktik o hornbill. Ang ibong tariktik ay isang uri ng kalaw o hornbill na matatagpuan lamang sa isla ng Polillo. At ipinagdiriwang ang Tariktik Festival para isulong ang konserbasyon para sa mga endangered at endemic Polillo tariktik hornbill. At pagkalipas nga ng 1 oras, nakarating na rin kami sa bayan ng Burdeos at nag-check-in kami sa Queen Margaret Hotel. Madali lang siyang makita dahil dinadaanan siya ng bus. Ayun nga, pagka-check-in, pahinga ng konti, tapos tambay sa harap ng hotel, observe, naghahanap ng mga tindahan at tinitingnan ng neighborhood. Napaka-simpleng lugar. At pagkatapos, nakatulog kami, kaso hapon na kami nagising at hindi pa kami nagtatanghalian. Dadaanan natin yung may mga I Love Bordeaux. May pagbalik natin. Ay, pupunta pa ba tayo doon? Ha? Alright. Kaya, naghanap-hanap muna kami ng restaurant o karinderya na makakainan, pero parang sarado pa sila. O, sarado na sila. Hanap kami ng grocery store. Ayan pala, oh. Ito mo, mayroong ano yan? Hindi ko alam, bahay. Ay, ganda ng bahay. Tubigan. Tubigan. Saan? Ganda ng bahay, oh. Cute na bahay. Diba?
Bumisita din kami sa simbahan para magpasalamat at para sa safe na travel papunta dito sa Bordeaux. Nakakita din naman kami ng restaurant na makakainan at umorder ako ng tofu sisig. Kaso, na-trauma ako sa alat. Sobrang alat kaya humingi na lang ako sa kasama ko. Kinabukasan naman, nagpunta kami sa tourism office para magpa-register. Importante yon. At magbayad ng environmental fee na 75 pesos per box. Oh, ito na pala yung sikat na landmark ng Bordeaux. Isang taklobo or giant clam na mayroong pearl. Sikat din ang Bordeaux sa pearl farming. At dito rin pala ang terminal ng Raymond Bus kung pauwi na ng Maynila. At sa sandaling yan, pumunta na rin kami sa Daungan dahil naghihintay na ang inarkila naming bangka para sa island hopping. Si Kuya Ed nga pala ang magpapasyal sa amin sa mga karatig isla. Alas 6 ng umaga kami nag-umpisang lumayag para kalmado pa ang dagat at hindi maabutan ng low tide sa pagdaong. Una naming pinuntahan ay ang Isla Puting Bato na hindi nila maipaliwanag kung bakit tinawag na Isla Puting Bato, pero napakaganda ng tanawin at malinis ang tubig. At nagtuloy na kami sa susunod na isla ng Anilon, isang pribadong lugar na nagpapahintulot ng overnight stay. Ang renta sa cottage sa overnight stay ay 1,500 at 1,000 naman for day tour. 30 pesos ang entrance fee at 300 naman for tent pitching at bawal ang bonfire. Dapat lang. Napakaganda sa islang ito. Well-maintained siya kasi malinis, maputi ang buhangin at hindi masakit sa paa, malinaw ang tubig sa dagat, masarap mag-swimming. Kaya lang, ang downside ay malayo ang CR at iigib ka pa sa balon para makakuha ng tubig. Pero kung kaya nyo namang umigib, di carry lang, paano na lang kung sa gabi kayo mga ilangan ng tubig, madilim. Sa parting yan, papunta pa lang ako sa CR at medyo may kalayuan. Nilisan na namin ang Anilon Island at tumungo kami sa Anawan Beach. Isang maliit siyang beach na mayroong pinkish na buhangin. Dito kami mag-aalmusal ng pansit, tinapay at konting kape. Anawan tong isla. Hindi na ako nadadali ng bag. So kaya mag-almusal dito? Dito na sa bangka pagdating. At pagkakain nga namin ng almusal, nilisan na namin ang Anawan Island at dumaan sa isang magandang rock formation na ang tawag ay May Butas Cave. Ayan nga, siguro may butas. Hindi na kami nakalapit doon sa kuweba dahil sasayad ang bangka namin. So, ang susunod na pupuntahan namin ay ang Luli Island. Sinasabing Luli Island kasi lulubog at lilitaw island. Isang sandbar ito na pinupuntahan ng mga turista. Ayan, nakarating na kami dito sa Luli Island. Halatang maglo-low tide na kaya kailangan naming magmadali at baka hindi kami makausad dito sa lugar na ito. Ayan, ang sarap lang mag-ikot-ikot dito. May mga kasabay kaming turista, mga senior citizens din at ilang mga vloggers. Ayan. Hello! Kamusta kayo? Ay, may pasalubong ako sa inyong tinapay. Aba, aba, aba! Hello! Hello! Wow! Ang galing! Burger Island. We are in the Burger Island. Maganda mag-swimming. Oo. Hi! At ito na nga ang huling island na pupuntahan namin, ang Burger Island. Tinatawag nila tong Burger Island dahil courting burger daw.
Pero, isa siyang magandang lugar talaga. At may entrance fee pala siyang 30 pesos per head. Naaliw talaga ako dito sa mga asong sumasalubong sa mga bumibisita sa kanila. Talagang pang-attraction sila at lumalangoy sila. Nakakatuwa naman. Nakakaakit ang tubig, malinaw at mukhang maraming ang corals sa ilalim. So, naglangoy-langoy ng konti sa ilalim. Kaya lang, naglo-low tide na. So, bumubunggo na yung tuhod ko sa mga corals at nagasgasan ako ng konti. So, ayan ang Burger Island. Siguro mas maganda dito kung medyo high tide at marami kang makikitang iba-ibang kulay ng corals dito. Well, ito na ang huling islang papasyalan namin, kaya lang inabutan na kami ng low tide dito, so nagpahinga muna kami ng 1 oras at pagkatapos ay bumalik na kami sa bayan. Well, kinabukasan, pabalik na kami ng Maynila at sinundo kami ng Raymond bus dito sa tapat ng hotel. Well, isa na namang masaya at hindi makakalimutang adventure ang nangyari dito sa Polillo Island. Very accommodating ang mga locals, mababait sila at laging nakangiti. Mas okay magdala ng sariling sasakyan dahil ang Raymond bus ay mayroong kasikipan. Pero kung hindi naman kayo maselan, okay lang sumakay dito. Ang Roro nga pala ay umaalis sa Polillo Island ng alas 10 ng umaga at nakakarating ng alas 12 sa Umos Port, Real, Quezon. At dito na po natatapos ang aking vlog tungkol sa Polillo Island at maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Thank you everyone and have a nice day.